Bago dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa The Netherlands para humarap sa International Criminal Court, naging tensyonado ang ilang tagpo sa pagkakaaresto sa dating Pangulo sa Villamor Air Base sa Pasay. May unang balita si Ian Cruz. Yang mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. Bago ilipad pa the Netherlands ang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mataas na ang tensyon sa Villamor Air Base. Iginigiit ni Police Major General Nicolas Torre na sumama na sa kanila ang dating Pangulo papunta sa naghihintay na eroplano. Pero hinihintay raw ni Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte. Tayo dito, Sabi mo sir, ito lang sir eh. 8:30 na sir. may hinihintay ako ng anak. Hindi, siya. Ako na record. Ako na record. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Sir President, hindi darating yun. Kasi, Kung ganun, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. yes sir, hindi pa pasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my orders sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center sir. Mas lalo pang naging tensyonado nang arestuhin si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea dahil pinipigilan niya ang pagkuha kay Duterte. Ano ginawa ko? Nakatayo na ako dito. Sir. Bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayan sir. Bitawan mo na ako. Address ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Sige. Bosas, please. Bosas. Ang sinasabi ni Mijaldea, mahina raw ang dating Pangulo para sa mahabang biyahe. Sa huli, sumama rin si Duterte pero hindi kasama ang partner niyang si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty. Hindi mo pwede makausap sandali ang asawa ko? Mag-alas 9 ng gabi, naisakay sa Gulfstream 550 private jet ang dating Pangulo. Kasama niya si Mijaldea. Sabi ng isa pa sa abogado ni Duterte na si Attorney Martin Delgra, may kasama ring nurse at personal assistant ang dating Pangulo. Pero mag-alas 11 na ng gabi nang lumipad ang private aircraft. Sa flight path dito sa Flight Radar app ay makikita na yung sinakyang eroplano ni Pangulong Duterte mula Maynila hanggang Dubai, United Arab Emirates ay tumagal ng 9 na oras at 1 minuto bago nga nakalapag para sa isang layover. At mula naman doon sa Dubai ay magtutungo yung eroplanong yan dito sa bahagi ng Europa, partikular dito sa Rotterdam na malapit sa The Hague sa The Netherlands kung saan naroon ang ICC. Pasado alas 8 ng umaga, Manila time, dumating sa Dubai ang eroplano para magpagasolina. Nakausap pa ni Duterte ang anak na si Kitty paglapag sa Dubai, base sa IG post ng nakababatang Duterte. May mga pinost din sa Facebook page ni Senador Bongo na mga larawan ng dating Pangulo habang nasa Dubai. Bago mag-alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, lumipad na ulit ang eroplano papunta sa Rotterdam The Hague Airport. Ayon sa isang source, humiling ang pamilya ni Duterte sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na alalayan siya pagdating ng The Hague, pero hindi raw pumayag ang ICC dahil sa issue ng seguridad. Base sa protocol, ite-turn over ng mga otoridad ang dating Pangulo sa mga kinatawan ng ICC at agad siyang dadalhin sa ICC Detention Facility. Base sa website ng ICC, kompleto sa pasilidad ang detention center. Ang magiging selda ng detainee may sariling CR, lamesa, kama, pati na telebisyon at intercom. May access din ang detainee sa gym, sports facilities, kusina at computer. Base sa protocol, sa selda na isasagawa ang booking procedure para sa dating Pangulo. Habang binibiyahe si Duterte, dumulog sa Korte Suprema ang mga anak niyang sina Davao City Mayor Baste at Kitty. Hiling nila sa magkahiwalay na petition for habeas corpus, utusan ng pamahalaan ng Pilipinas na ibalik at iharap sa kanila ang ama. Hindi pwedeng maging batayan ng pag-aresto at pagdetena sa dating Pangulong Duterte ang ICC warrant of arrest dahil walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa.
Nagsagawa agad ng special raffle para sa mga petisyon at inassign sa isang member in charge para masimula na ang pagtalakay at deliberasyon. Nanindigan naman ng Justice Department na nasunod ang legal procedures sa pag-aresto pati protocols para matiyak ang due process at pagprotekta sa mga karapatan ni Duterte. Hindi naman pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng dating Pangulo at Senador Bato de la Rosa na agarang bawalan ng gobyerno ang makipagtulungan sa International Criminal Court at Interpol. Sabi ng Korte, bigo ang petitioners na mapatunayang may malinaw at hindi maitatangging karapatan o pangailangan na maglabas agad ng TRO. Pero binigyan sila ng hanggang 10 araw lang para magkomento. Ang sabi ng isa pang abogado ng dating Pangulo, hindi nauubra ang mga petition for habeas corpus sa mga anak ni Duterte. Ayon din sa isang legal expert, maaaring ituring ng korte na moot o wala nang saysay ang mga petisyon. Kung dapat bang pigilan, ano pang pipigilan natin? I mean, that's the simple way to look at the mootness of that. Gayunman, pagkakataon rin anya ito para linawin ng korte ang ilang tanong patungkol sa ICC at pakikitungo ng Pilipinas dito kahit hindi na miyembro. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.